Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po muli si Marlon na mula sa Lahing Aswang. Ito na yung pagpapatuloy ng aking kwento. Siguraduhin na napakinggan nyo na ang mga naunang parte ng seryeng ito para hindi kayo malito. At tapos kong hambalusin yung babaeng mangkukulam na gumamit ng kapangyarihan para pahirapan si Tangkagwa, agad akong lumapit sa matandang aswang upang tingnan yung kalagayan nito. Nagbabakasakali ako na magagamot ko ito. Hinawakan ko yung nagkabali-baling braso at kamay nito at sinubukan kong umusal ng dasal na alam ko. Ginawa ko na yung lahat ng dasal at orasyon na aking alam, pero hindi ito umiepekto. Wala kahit anong pagbabago sa katawan ni Tangkagwa. Sinubukan ko na yung lahat ng kaalaman na natutunan ko mula kay Kuya Nicolas, pero bigyo pa rin ako na pagalingan yung matanda. Lumapit na rin yung ibang kasamahan at katribo ni Tangkagwa, pati na rin si Jeff. Sabay-sabay nilang hinawakan yung buong katawan ng matanda. Umiiyak at sumisigaw yung bawat isa dito sa nakita nilang kalagayan ng kanilang pinuno. Pati na rin si Jeff, umiyak na nakayakap dun sa matanda. Nakita ko sa malayo na nagtitipon-tipon na yung mga kasamahan ng mga magkukulam at ilan dito yung hinahatak na yung ibang mga kasamahan nila na mga walang malay at yung iba ay may mga malubhang sugat. Napangisi at tuwang-tuwa naman sa malayo ang lahat ng miyembro ng mga mangkukulam na pinapanood kami. Yung matandang babaeng mangkukulam na nakalaban ni Tangkagwa, nakipagtitigan pa sa akin habang may nakakalokong ngiti. Tumayo ako at nakipagtitigan din ako sa kanya. Napansin ko na bumubulong-bulong na naman ito habang matulis ang mga mata. Pero hindi naman ako nagpakita ng sindak dun sa matanda. Nag-orasyon din ako bilang pangunta sa mga binato nitong dasal at pinaglisikan ko rin siya ng mata. Nagulat naman yung matanda sa nakita niya. Biglang nagbago yung ekspresyon ng mukha nito. Namasdan ko sa mga mata ng matandang yun ang pagkasindak nang biglang dahan-dahan na tumulong dugo sa kanyang mga mata. Hinawakan ng matanda at pinunasan niya yung kanyang mata, sabay kinusot-kusot ito nang makita nga niya yung kanyang palad at kamay na punong-puno ng dugo. Napahiyaw naman yung matanda dahil sa labis sa sindak at takot. May alam din siya sa kakayahan natin at mas malakas pa! Sambit ng matandang babae sa kanyang mga kasamahan. Kinuha ko naman yung itak na nakita ko sa malapit sa may paanan ko. Dinampot ko ito at binato ko dun sa matandang babae. Pero humarang yung isang lalaki na may tattoo sa kanyang dibdib. Wala kasi itong suot na pang-itaas, kaya kitang-kita ko ang hugis mata nitong tattoo. Siya yung tinamaan ng itak sa kalikuran ng kanyang braso. Napasigaw naman yung lahat sa aking ginawa at yung iba dito, gigil na gigil. Gusto kong sugurin at lapitan. Pero inawat naman sila ng lalaki na tinamaan ko ng itak. Pati na rin yung matandang babae, umawat na din. Alam ko na hindi naman napuruhan yung lalaki dahil kinontrol ko din yung pagbato ko ng itak. Kaya alam ko na mababaw lang yung pagkakabaon nito. Magsiatras ang lahat! Sigaw ng lalaking may tattoo sa dibdib sa kanyang mga kamiyembro. Nagsipagalisan na nga ang mga ito. Nagsipag-atrasan sila, bit-bit at buhat-buhat ang ilan sa makanilang mga kasamang nasugatan. Nang nakatras na yung mga lahing mangkukulam, nilapitan ko ulit si Tangkagwa. Hindi niya talaga magalaw yung kanyang katawan. Hindi na rin ito makapagsalita. Puro ungo na lang ang lumalabas mula sa kanyang bibig. Nalapitan naman ako ni Jeff at desperado itong sumigaw sa akin. Marlon! Gumawa ka ng paraan! Pakiusap! Pagalingin mo si Tangkagwa! Sigaw at pagmamakaawa ni Jeff sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Ginawa ko naman lahat ng alam ko. Pero nabigo ako.
Hindi tumatalab lahat ng ginawa kong dasal at orasyon. Wala akong kakayahan para pagalingin yung pinungo ninyo. Pasensya ka na, Jeff. Paliwanag ko. Yumuko na ako at napailing-iling dahil nahihiya ako sa kanila. Nakita ko kasi na asang-asa sila na matutulungan ko yung pinuno nila pero wala talaga akong magagawa. Oo, sabihin na natin na malakas at marami na akong karanasan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, alam ko yung gagawin, lalo na sa mga ganito. Meron nga akong kaalaman, pero hindi ko masasabing isa akong expert. Ano? Maging ganito na lang siya habang buhay? Wala ka na ba talagang ibang alam na paraan? Inis na bulyaw sa akin ni Jeff. Ewan ko! Hindi ko alam! Pasigaw na tugon ko sa kanya. Jeff, alam ko naghihinagpis kayong lahat sa nangyari kay Tangkagwa. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yung kahit anong paraan at buong kakayanan ko para mapagaling yung pinuno ninyo. Pero pakiusap, magtulungan muna tayo sa ngayon. Paliwanag ko kay Jeff at sa kanilang lahat. Pagkatapos ng aming pag-uusap na yun, dinala na nila Jeff at iba ba nitong kasamahan si Tangkagwa sa kanilang kuta, kasama pa ng iba pa nilang sugatan na katribo. Naiwan naman ako mag-isa dun sa gubat at napatulala na lang ako dahil hindi ko talaga alam yung aking gagawin. Napasubo ako ng hindi oras. Naging obligasyon at pasaling ko na nang hindi oras itong si Tangkagwa. Sinampal-sampal ko naman yung aking sarili dahil gulong-gulo talaga yung utak ko. Bakit pa kasi ako napasok sa ganitong klaseng sitwasyon? Kagaguhan ko talaga! Sabi ko sa aking sarili habang patuloy pa rin sinasampal-sampal yung aking mukha. Wait! Si Lil! Baka matulungan niya ako kung anong dapat kong gawin. Yung maliit na libro. Alam kong may kasagutan doon sa nangyari kay Tangkagwa. Sabi ko yun sa aking sarili. Tatakbo na sana ako palabas ng gubat upang puntahan si Lil nang bigla naman akong nakarinig ng isang boses ng babae. Nay! Tay! Sigaw ng babae. Lumingon ako sa kinaroroonan ng sigaw at dun ko nakita si Leia na paika-ika. Nangihina ito naglalakad habang namimilipit pa rin sa sakit. Wala naman nalinlangan na nilalapitan ko si Leia pero bago pa ako nakalapit, nawala na ito ng malay. Kumandusa yung katawan niya doon sa lupa. Leia! Leia! Pagising at pagyugyug ko sa katawan ni Leia. Hay, ito pa tong isang sakit sa ulo. Irita na sabi ko. Sabay buhat ko sa katawan ni Leia papunta sa kanilang kuta. Pagdating ko nun sa kuta nila, sumulubong naman sa harapan ko ang dalawang magkapol na tatay at nanay pala ni Leia. Kagad naman na kinuha ng tatay nito si Leia mula sa mga bisig ko at wala na itong sinabi pa sa akin kung hindi salamat. Salamat Marlon sa pagligtas mo sa anak ko. Sabi naman ng nanay ni Leia sa akin. Wala nga naman po yun. Sagot ko sa kanya. Jeff, alis na muna ako. Pero huwag ka mag-alala. Babalik ako para dalhin yung gamot o kaya lunas pare dito sa puno ninyo. Tumangulang naman ito at wala nang ibang sinabi pa. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na umaasa siya sa aking pangako at sana hindi ko siya mabigo. Paglabas ko mula sa kakahuyan papunta dun sa motel kung saan naroon si Lil, sigurado akong mahimbing pa rin itong natutulog. Pagtingin ko sa kalangitan, bukang liwayway na pala. Umaga na, sabi ko sa aking isipan. Pagpasok ko sa loob ng room namin ni Lil, nakita ko ang mahimbing pa rin yung siyang natutulog dun sa kama. At sa halip na maging seryoso ko dahil sa mga problema na kinakaharap ko, hindi ko napigilan mapahalakhak ng tawa nung nakita kong sobrang nakakatawa yung itsura ni Lil habang siya'y natutulog. Nakakanga kasi ito, may bakas palang tulo ng laway sa kanyang pisngi at nakabrief lang siya. Anak ng... Napatawang sigaw ko. Lumapit naman ako sa tabi niya at kinuha ko yung isang una na nasa tabi niya. Malakas kong hinampas yung mukha niya
Sabay tawa na naman ako. Pero nagtaka ako kasi hindi pa rin ito magising-gising. Hinampas-hampas ko pa ng 2 beses yung mukha ni Lil. Subalit sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin ito nagigising o kahit gumanlaw man lang. Mistula na itong na-comatose. Dahan-dahan akong lumapit sa mukha ni Lil at pilit kong minulat yung nakapikit niyang mga mata. Kaya naman pala. Pilyong sabi ko. Siguro, ginamitan kasi siya ng orasyon ng pampatulog ni Jeff kagabi, kaya para itong comatose. Hinawakan ko naman yung mukha nito, sabay bulong ng dasal. Hinipang ko yung mukha niya. Shh! Nakita ko naman dahan-dahan na nagmulat ng mata si Lil at papungas-pungas pa ito ng mata. Bigla naman itong napasigaw nang makita ko kasi hindi ko namalayan na sobrang lapit pala ng mukha naming dalawa dahil sa pag-ihip ko sa kanyang mukha. Kaya yung gago ay nagpiling na hahalikan ko siya. Ay gago! Hayop ka, Brad! Gulat na sigaw nito sa akin, sabay tulak sa aking mukha. Gago ka, Brad! May bala ka pa yata pagsamantalaan ako! Ganyan ka na ba kadesperado, tigang? Sunod-sunod na sabi nito sa akin at tandihi pa na pinunasan yung bibig nito. Uy, ulol mo! Ginising lang kita kasi ang hirap mong gisingin. Gago ka! Sagot ko naman sa kanya. Loko to! Anong akala mo sa akin? Si Sleeping Beauty na kailangan mo pang halikan para magising? Kadiri ka! Nainis naman na sabi nito, sabay bato ng unan sa aking mukha. Pwe! Ang baho! Amoy laway! Sa tingin mo gusto ko tang halikan? Nakakadiri ka kaya? Tingnan mo nga sarili mo, dugyot-dugyot mo. Tingnan mo nga yung pisngi mo, puro palis sa laway. Maghilamos ka nga doon. Tingnan mo nga, nakabrick ka nga lang. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Buwelta ko naman kay Lil. Kagad naman siyang bumangon at pumunta sa CR para maghilamos na. Bilisan mo, mag-ayos ka na. May pupuntahan tayo. Kailangan ko na tulong mo ngayon. Diretsahan na sabi ko sa kanya. Ha? Ano na naman yon? Akala ko ba uuwi na tayo dun sa Albay? Saan na naman tayo pupunta ha? Wala ka bang kabaguran? Ha, Marlon? Sunod-sunod at naiinis na tanong sa akin ni Lil. Huwag ka na masyadong maraming tanong. Basta bilisan mo na lang dyan. Tanging sagot ko sa kanya. Bigla namang may kumatok sa pintuan ng kwarto namin. Tumayo ako at pinuksan ko ito. Nasa isip ko na baka mga housekeeper lang ito. Bigla naman akong nashock. Si Tito Santiago, kasama yung 2 aliporis nito na sila Carlos at Gordon. Tito Santiago! Shock na sabi ko dito. Wala naman ekspresyon yung mga mata ni Tito. Nilingon lang ako nito mula ulo hanggang paa. Mula naman sa likuran ni Carlos at Gordon, lumabas si Ate Maricar. Grabe yung luha nito na makita niya ako at wala na itong sabi-sabi at direktang niyakap ako ng mahigpit. Sabay na humahagulgol. Ano ba nangyari sa'yo, Marlon? Pinag-alala mo kaming lahat. Bakit puro punit ang damit mo? At saka bakit puro sugat ka rin? Ang dumi-dumi mo pa. Sino gumawa sa'yo nito? Sunod-sunod, natanong ni Ate Maricar sa akin habang patuloy pa rin umiiyak. Bigla naman lumabas mula sa banyo si Lil at paray pa rin yung ngawa niya. Hindi niya napansin na nandun na pala sila Ate Maricar pati si Tito Santiago. Mula sa CR, lumabas itong nakabrick pa rin. Alam mo Marlon, pagod na ako. Kaya please, tigilan na natin to. Umuwi na Hindi na natapos ni Lil at bigla itong napatahimik. Halos lumuwat lumaki yung mga mata nito nang makita niya sila Ate Maricar, Tito Santiago at 2 pang sila Carlos at Gordon. Mahigit naman 1 minuto na napatahimik kaming lahat nang makita nila si Lil. Ganun din naman si Lil. Sorry po. Nandiyan po pala kayo. Basag din sa katahimikan namin at hiyang-hiyang pumasok ito ulit sa loob ng CR. Ano daw? Anong ibig sabihin ni Lil na pagod na siya? Malisyosong tanong ni ate
na biglang nagbago yung mood. Na kanina, halos mawala yung mga mata niya sa kakaiyak. Pero ngayon, natuon naman yung atensyon niya kay Lil. May duda at mali siya sa kanyang mga mata. Alam ko na yung nasa isip ni Ate Maricar. Hoy, Ate Maricar, mali ako naman iniisip mo. Let me explain, okay? Mabilis na sabi ko sa kanya. Inunahan ko na kung anong man nasa isip nito. Oh shit! Umamin ka nga! Anong ginawa niyong dalawa nila dito sa loob ng motel? At bakit nakablip lang siya? Malakas sa tanong ni Ate Maricar, sabay kurot sa tagiliran ko. Hoy, naiintindihan ko na may pinagdadaanan ka ngayon, Marlon. Alam ko na broken-hearted ka. Pero di ko akalain na kaya mo pumatol sa kapwa mo lalaki, Marlon. Umamin ka nga sa akin? Bakla ka ba? May relasyon ba kay Lil? Walang katapusan na tura ni ate. Halos na mabaga na yung kalawa kong braso sa kakahampas niya. Ate Maricar, pwede ba hayaan mo muna akong mag-explain? Itigil mo muna yung bibig mo. Saway ko kay ate. Tinakpan ko yung bibig nito ng aking mga kamay. Kita pa rin sa reaksyon nito na tila ba kina-question niya yung aking pagkatao. Ate, kilala mo ako. Hindi ako bakla. Lalong wala kaming relasyon ni Lil. Yung tinutukoy niyang napapagod siya kanina. Kasi gusto niya nang umuwi sa Albay. Pero hanggang ngayon kasi, hindi pa namin nahanap si Natalia, ate. Kaya huwag mo nga pangunaan ng malisyoso at madumi mong utak. Pag-e-explain ko at giit ko kay Ate Maricar. Nato naman yung pansin ko sa dalawang sila Carlos at Gordon na pilit na tinitiis yung pagtawa ng mga ito. Si Gordon, tinakpan pa yung bibig nito dahil hindi niya na talaga matiis ang kanyang pagtawa. Pero si Tito Santiago, na wala man lang talagang ekspresyon yung mga mata, patuloy lang kaming pinapanood ni ate. May nakakatawa ba, Gordon? Pagbasag ni Tito Santiago sa katahimikan nito. Aga naman natahimik si Gordon sa tura ni Tito. Tahimik na itong pinanood kami. Tama na yung kalokohan, Marlon. Maricar! Nanilisik na sambit at pagputol ni Tito sa katahimikan. Dito ko muna puputulin yung kwento. Abangan sa susunod na linggo ang karugtong ng madugong labanan ng mga aswang at mangkukulam. Muli, ito si Marlon na mula sa lahing aswang. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pilipinong tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito po yung pagpapatuloy ng story ni Marlon. Again, kung hindi niyo pa po napapakinggan yung mga unang kwento po niya, make sure na napakinggan niyo na yon kasi po wala po talaga to magiging sense para sa inyo kung hindi niyo po na simulan mula sa pinakaumpisa yung kanyang story. So, nandito na tayo sa part na, okay, medyo natapos yung konting labanan nila, okay, na mga mangkukulam at saka ng mga aswang. Pero hindi pa dito nagtatapos yung talagang tunay na laban. Pero right now, meron na nga pong mga bagong pwedeng makatulong itong sila Marlon, sila Tito Santiago nga, si Maricar, at saka po si Carlos, at saka si, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Nakalimutan ko yung pangalan. Gordon. Okay, Gordon. Okay. So, yan, yung mga paaaring tumulong. Hindi natin na sure ha. Kasi nga, honestly, hindi ko pa rin ito nababasa. Ang gusto ko kasi mangyari kapag ini-edit ko siya, doon ko pa lang siya mababasa para maging bago lang din sa akin. And then, na-exciting kasi ako. Katulad ninyo, parang dito ko nalaman na nakakatuwa rin pala yung parang may sinusubaybayan ka kada linggo. Kasi dati, yung mga alam niyo yung mga dati ko pang tagapakinig dito sa Dolls and Spooks, talagang isang bagsakan ko lang to usually ginagawa, yung isang kwentuhan, ganyan, isang video na parang 40 minutes yung video and all. So ngayon, hinati-hati ko na siya. Hindi lang dahil gusto ko kayong i-suspense, kundi dahil nga sa pagkakaalam nga ng karamihan sa inyo is nagtatrabaho na ako ulit. Bumalik na ako sa pagkatrabaho. So parang sinusundot ko lang yung pag-edit, pag-record, ganyan. Kapag katapos ng trabaho ko, then usually hindi ko siya ginagawa ng isang araw lang o isang gabi lang. Okay, kasi nga, yun nga,
baka mag-collapse ako nun dahil nga medyo mahirap din kasi siya na i-edit. Kasi unang gagawin ko dito, i-edit ko muna yung story, ayusin ko muna para pag nilarate ko na siya, hindi ako mahihirapang kasi maayos na siya, para bang tama yung naayos ko na yung flow ng kwento. Okay. But anyway, enough of that. So, yun nga. So, ano kaya mangyayari dito sa kwentong ito? Magpapakita na kaya si Natalia? So, magkakabati ba tong mga mangkukulam at saka mga aswang? Okay. Actually, parang nagtataka nga ako na bakit sila kailangan mag-away-away. Para kung tutuusin naman, magkiiba naman yung kanilang mga, what do you call this, yung parang layunin o yung mga ginagawa nila. Kasi yung aswang, I don't think na pareho lang sila ng ginagawa ng mangkukulam. Kasi syempre, nangungulam yung mangkukulam. And then, yung aswang na nga, aswang ganyan. So, hindi ko naman sinasabi magtulungan silang dalawa, di ba? Pero, nagtataka lang din ako kung bakit nagkaroon ng hidwaan sa isa sa bawat kampo. Although dito sa kwentong to, okay, ang nangyari nga kasi dito is parang may hidwaan sa lupa na parang kinamkam ng mga mangkukulam yung lupain ng mga aswang, okay? So, actually parang may parang may kinalaman din to sa totoong buhay. At by totoong buhay, ibig sabihin yung normal na buhay ng mga tao, okay? Ibig sabihin yung mga mayayamang siguro, masabi natin mayayamang mga hasyendero o yung mga taong dayo lang, aagawan ng lupa yung mga matagal nang nakatira doon na sabihin natin mga katutubo, ganyan, o yung mga wala naman silang kaalam-alam na kailangan pa nilang kumuha ng papeles, samantalang mga ninuno nila doon na lumaki, doon na namatay, yung mga parang ilang henerasyon na sila doon, pero kakamkami na lang basta-basta yung lupa nila na matagal na nilang tinitirahan yung mga ninuno pa nga nila ng mga kung sino lang na bagong dating, okay, porque may mga sinasabi nga may papeles daw, ganyan. So, medyo nakakalungkot naman talaga yun at saka nakakagalit kung ikaw yung nasa sitwasyon noong taong matagal nang nandoon tapos biglang may darating na dayo na agawin sa'yo, sasabihin na lumayas ka doon kasi doon daw sa kanila daw yun. Okay, so hopefully wala naman makaranas sa atin dito nung ganun. Okay, kasi nga kahit sino naman siguro, ganun baka makapatay nga talaga o talagang sisiklab talaga yung galit mo kapag doon ka sa ganung klaseng sitwasyon. But anyway, gusto ko lang pong malaman yung mga komento ninyo regarding dito sa story. So ano po bang mga gusto nyong malaman? And then yun nga, nakakonta ko pa rin po si Marlon. So kung may mga katanungan kayo, baka may mga gusto kayong malaman, gusto kayong siguro may specific kayong kwentong gustong itanong sa kanya or ipakwento sa kanya, I mean. So, itanong nyo na lang po dyan sa comment section. Tsaka nagbabasa rin po kasi si Marlon, alam ko na mga comments ninyo. So, yun. So, diretso niyang malalaman yung mga tanong ninyo, and then kung hindi naman, pag may nakita akong tanong, di sabihin ko sa kanya para balay natin, masama natin dun sa story or katulad nito kapag sa after ng kwento, yung konting discussion natin, dito ko sasagutin. Yung mga binigay niyang sagot din sa akin. Okay, so yun lamang po guys. I hope na nag-i-enjoy po kayo sa story po natin. So, kung hindi pa kayo subscribe na po kayo. Leave your comments down below. Paki-like naman po itong video. At paki-share na rin sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky dolls. Bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.